Hindi mo tiniis ang hirap ng wala namang kabuluhan. Bawat gabi na nanahimik ka. Bawat pagkakataon na pinili mo ang responsibilidad kaysa kaginhawaan. Bawat sandali na binuhat mo ang bigat na hindi nakikita ng iba, lahat iyon ay mahalaga. Bilang isang Capricorn, sanay ka nang maghintay habang ang iba ay sumusulong, pinagkakatiwalaan ang disiplina kaysa swerte. Ngunit may pagbabago mula Enero 15 hanggang 16 na. Nagsisimulang mabasag ang katahimikan. Ang dati tila hindi pinapansin ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ito ay hindi bigla ang mahika, ito ay pagbabago na pinaghirapan. At kung nagtatanong ka kung napapansin ba ng universo ang iyong mga sakripisyo, natagpuan ka ng mensaheng ito sa tamang oras. Para sa Capricorn, bihira nang naging tungkol sa madaling paraan ang buhay. Ang iyong landas ay itinayo sa pasensya, disiplina, at tahimik na pagtitiis. Natutunan mo ng maaga na walang makabuluhang bagay ang dumarating ng madali, kaya tinanggap mo ang responsibilidad kahit mabigat ito. Sa paglipas ng panahon, ang lakas na ito ay naging parehong baluti at pasanin mo. May mga sandali na tila hindi nakikita ang progreso, na ang iyong mga pagsisikap ay hindi pinapansin, at na tila tahimik ang universo sa kabila ng lahat ng iyong ibinigay. Ngunit mula Enero 15 hanggang 16 na, may banayad ngunit makapangyarihang pagbabago. Hindi ito isang mainay na tagumpay o overnight na himala. Ito ang sandali kung kailan nagsisimulang magtagpo ang matagal ng sakripisyo, kapag ang mga naantalang resulta ay nagsisimulang pabor sa iyo. Ang iyong dinadala sa loob, pag-asa, pagdududa, at tatag ay sa wakas ay nakakatugon sa tamang oras. At habang unti-unting lumalabas ang enerhiyang ito, maaari mong simulang maunawaan na wala sa iyong tiniis ang nasayang kailanman. Paglalakbay ng sakripisyo ng Capricorn. Para sa karamihan, pansamantala lang ang sakripisyo. Para sa Capricorn, ito ay naging paraan ng buhay. Natutunan mong isuko ang kaginhawaan hindi dahil gusto mo, kundi dahil hinihingi ito ng responsibilidad. Habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, nanatili kang nakatayo sa likod, unti-unting nagtatayo, maingat, at madalas na hindi napapansin. May mga pagkakataon na binuhat mo ang pasaning hindi mo naman talaga, tulad ng inaasahan ng pamilya, pinansyal na pressure, at emosyonal na responsibilidad, ngunit tinanggap mo ito ng walang reklamo. Hindi dahil madali, kundi dahil ang pag-alis ay hindi kailanman opsyon para sa iyo. Nagkaroon ng mga panahon na tinanong mo ang iyong sarili sa katahimikan. Pinanood mo ang iba na tumanggap ng pagkilala, oportunidad, at suporta habang ang iyong sariling pagsisikap ay nanatiling hindi napapansin. Hindi ka tumigil sa paggawa, ngunit nagsimulang magtanong kung ang pasensya mo ba ay nagkakahalaga ng higit sa ibinibigay nito. Ngunit patuloy kang lumabas. Pinanatili mo ang iyong mga pangako. Nanatili kang tapat sa pangmatagalang layunin kahit na ang gantimpala ay tila napakalayo. Ang nagpapabukod sa iyong paglalakbay ay hindi lamang ang bigat na iyong binuhat, kundi kung paano mo ito tahimik na dinala. Hindi ka humingi ng simpatsya. Hindi mo ipinaliwanag ang iyong pagod. Natutunan mong mabuhay sa disiplina kapag nawala ang motibasyon. At bawat sakripisyo, bawat pagkaantala, bawat malungkot na desisyon, ay unti-unting humubog sa iyong panloob na lakas. Ang katotohanan, Capricorn, ay pinapanood ng universo ang buong paglalakbay na ito. Ang mga pagkaantala ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Bawat kabiguan ay nagturo ng pagtitiis. Bawat sakripisyo ay naglinis ng iyong kaliwanagan. Ikaw ay sinanay upang harapin ang susunod na darating. At ngayon, habang papalapit ang Enero 15, 16 na, nagsisimula ng magbago ang kwento. Ang parehong pasensya na minsang sumubok sa iyo ay malapit ng gantimpalaan ka sa mga paraan na personal at matagal nang hinihintay. Bakit iba ang Enero 15, 16 na? May mga sandali na dumarating ng tahimik, nang walang babala, ngunit binabago ang lahat. Ang Enero 15, 16 na ay may ganitong uri ng enerhiya para sa Capricorn. Hindi ito nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng dramatikong palatandaan o agarang gantimpala. Sa halip, gumagalaw ito sa ilalim ng ibabaw, binabago ang timing, pananaw, at momentum sa paraang mararamdaman mo lamang kapag nagsimulang mag-ayos ang mga bagay. Sa mahabang panahon, pakiramdam mo'y hinihiling ng buhay na maghintay ka habang ang iba ay sumusulong. Natigil ang mga plano. Bumagal ang progreso. Ang mga pagsisikap ay tila hiwalay sa resulta. Ngunit ang hindi mo nakita ay ang hindi nakikitang pagkakahanay na nagaganap.
Ang mga petsang ito ay tanda ng turning point kung saan ang mga naantalang kinalabasan ay natatanggap na ang tamang pagkakataon. Ang mga dating nakabara ay nagsisimulang lumuwag. Ang mabigat na pakiramdam ay nagsisimulang gumalaw. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa swerte na biglang pumili sa iyo. Ito ay tungkol sa timing na nakakasabay sa iyong pagsisikap. Ang trabaho na ginawa mo noong walang nakatingin ay ngayon nakakatugon sa mga kondisyon upang ito'y umunlad. Nagbabago ang mga usapan. Ang mga desisyon ay bumabagsak sa ibang paraan. Ang mga oportunidad na dati tila sarado ay nagsisimulang muling buksan, hindi bilang coincidences, kundi bilang tugon sa lahat ng iyong tiniis. Ang Enero 15, 16 na ay nagdudulot din ng kaliwanagan. Maaring mapansin mo na ang iyong pag-iisip ay mas malinaw, ang mga pagdududa ay humihina. Kung saan noon ay may kalituhan, lumilitaw ang direksyon. Kung saan noon ay may pag-aatubili, dahan-dahang bumabalik ang kumpiyansa. Ito ay hindi bigla ang enerhiya, ito ay matatag, grounded, at may layunin, gaya mo. Ang nagpapalakas sa mga petsang ito ay hindi bilis, kundi pagkakahanay. Ang iyong pasensya ay umabot na sa hangganan, at tumutugon ang universo sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng balanse. Hindi mo na kailangang buhatin ang bigat mag-isa. Nagsisimulang bumuo ang suporta, kahit na dahan-dahan. At habang unti-unting lumalabas ang enerhiyang ito, maaari mong mapagtanto na nagtatapos na ang yugto ng paghihintay, hindi dahil ipinilit mo, kundi dahil sa wakas ay handa ka na sa susunod na darating. Ang sandali ng turning point. Bawat mahabang paglalakbay ay umaabot sa sandali kung saan may nagbabago, hindi maingay, hindi biglaan, ngunit hindi may kakaila. Para sa Capricorn, nagsisimulang lumitaw ang sandaling ito sa paligid ng Enero 15, 16 na. Maaaring hindi ito dumating bilang dramatikong pangyayari. Sa halip, ito ay pakiramdam ng tahimik na pagkaunawa, banayad na pagbabago sa kung paano mo nakikita ang iyong landas at ang iyong lugar dito. Maaring mapansin mo na ang mga sitwasyong dati nagpapagod sa iyo ay hindi na nagtataglay ng parehong lakas. Ang mga desisyong dati imposible ay nagiging malinaw. Kung saan noon ay tinatanong mo ang iyong halaga o timing, ngayon ay may tahimik na katiyakan. Ito ang turning point kapag ang panloob na pagtutol ay humihina at napapalitan ng tiwala ang pagod. Hindi ito bulag na pag-asa, kundi paniniwala na pinaghirapan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay madalas nagsisimula sa loob. Bago pa man makita ng mundo ang iyong progreso, nagbabago ang iyong pananaw. Humihinto ka na sa paghahabol ng pagkilala. Humihinto ka na sa labis na pagpapaliwanag ng iyong mga pinili. Nagsisimula kang kumilos ng may kumpiyansa sa halip na takot. At ang pagbabagong ito lamang ay nagbabago kung paano tumutugon sa iyo ang iba. Nakikinig ang mga tao ng iba. Ang mga oportunidad ay tila mas nakahanay. Nawawala ang kapit ng mga balakid. Ang sandaling ito ay nagdadala rin ng emosyonal na paglaya. Maaring sa wakas ay pahintulutan mo ang iyong sarili na kilalanin kung gaano karami ang iyong binuhat, gaano karami ang iyong tiniis. At sa halip na kapaitan, naroon ang ginhawa. Nakaligtas ka ng hindi nawawala ang iyong integridad. Nanatili kang totoo kahit mas madali sanang sumuko. Ang pagkaunawang iyon ay nagiging iyong lakas. Ang nagpapatotoo sa turning point na ito ay hindi ka nito itinutulak pasulong, ito ay hinahatak ka. Hindi mo na pinipilit ang kinalabasan. Ang momentum ay natural na nabubuo. Ang landas sa harap mo ay pakiramdam matatag, hindi minamadali. At habang nagsisimula ang bagong yugto na ito, maaari mong maramdaman ang isang bagay na matagal mo nang hindi naramdaman, katiyakan. Tahimik na kaalaman na ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat, at na ang lahat ng iyong sakripisyo ay sa wakas ay humahabol sa iyo. Sa wakasan, dumating na ang gantimpala. Kapag dumarating ang gantimpala para sa Capricorn, bihira itong dumating bilang biglaang labis. Sa halip, ito ay lumilitaw bilang katatagan, pagkilala, at kapayapaan, mga bagay na noon ay akala mo ay laging malayo sa abot. Sa paligid ng Enero 15, 16 na, maari mong mapansin na unti-unting binabayaran ng buhay ang iyong mga pagsisikap sa tahimik ngunit makabuluhang paraan. Ang iyong sipag ay sa wakas ay nakakonekta sa resulta. Ang pasensya ay nagsisimulang magkaroon ng saysay. Sa aspeto ng pananalapi, maaring ito ay pagpapabuti kaysa biglaang kayamanan. Ang naantalang bayad ay nakalinis. Isang matatag na oportunidad ang bumukas. Ang desisyon na ginawa mo noon ay nagsisimulang magbunga.
Hindi ito katingkaran, ngunit maaasahan, at iyon ang higit na mahalaga sa iyo. Ang seguridad ay pumapalit sa kawalan ng katiyakan, at kasabay nito ang ginhawa. Sa emosyonal na aspeto, mas malalim pa ang gantimpala. Nararamdaman mong nakikita ka. Maaaring hindi ng lahat, ngunit ng tamang tao. Ang respeto ay lumalaki kung saan dati dismissal lang. Ang iyong mga hangganan ay iginagalang. Ang enerhiya na ibinibigay mo ay ibinabalik ng tapat, hindi dahil sa inaasahan. Para sa isang taong tahimik na nagdala ng responsibilidad, ang pagbabagong ito ay lubos na nagpapagaling. May gantimpala rin sa kaliwanagan. Nauunawaan mo kung ano ang karapat-dapat sa iyong oras at kung ano ang hindi. Hindi mo na hinahabol ang mga bagay na nagpapagod sa iyo. Sa halip, ini-invest mo ang sarili mo kung saan natural ang paglago. Ang pagod na dating bumabalot sa iyong araw ay unti-unting nawawala, pinalitan ng tahimik na pokus at bagong sigla. At higit sa lahat, ang mga gantimpalang ito ay dumarating ng hindi pinipilit. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili. Napatunayan na ito ng iyong consistency. Ang dati na antalang resulta ay hindi kailanman itinanggi, ito ay simpleng naghihintay sa tamang sandali. At ngayon, Capricorn, habang lumalabas ang enerhiyang ito, maari mong sa wakas maramdaman ang isang bagay na iyong pinagpaguran sa pamamagitan ng maraming taon ng disiplina. Ang tahimik na kasiyahan ng kaalaman na ang iyong mga sakripisyo ay hindi kailanman nasayang. Emosyonal at espiritual na pagkilala. Capricorn, may uri ng pagod na hindi nagmumula sa trabaho, kundi sa matagal na pagbuhat ng emosyonal na bigat. Natutunan mong maging malakas dahil kailangan may magpakatatag. Natutunan mong manatiling composed dahil ang pagbagsak ay hindi kailanman opsyon. Sa paglipas ng panahon, ang lakas na iyon ay naging otomatiko, kahit na ang iyong puso ay nangangailangan ng pahinga. Ang yugto na ito ay kumikilala sa katotohanan iyon, hindi upang buksan muli ang sugat, kundi upang pahintulutan silang huminga. Ang iyong tiniis ay totoo. Ang pag-isa, pagdududa sa sarili, ang tahimik na mga luha na hindi mo ipinaliwanag, hindi iyon tanda ng kahinaan. Ito ay ebidensya ng tatag. Sa espiritual na aspeto, ang panahong ito ay nagmamarka ng pagkilala. Hindi paghuhusga. Hindi gantimpala batay sa pagiging perpekto, kundi pag-unawa. Hiniling sa iyo na lumago sa pamamagitan ng responsibilidad at ginawa mo kahit na pakiramdam mo ay hindi patas. May paggaling sa kaalaman na walang naramdaman mo ang hindi pinansin. Hindi sinusukat ng universo ang progreso tulad ng tao. Sinusukat nito ang intensyon, pagsisikap at integridad. At nanatili kang nakaalin sa iyong mga halaga, kahit na nagdulot ito ng kakulangan sa kaginhawaan. Mas mahalaga ito kaysa sa iyong naiisip. Ngayon, nagsisimula ng humupa ang emosyonal na bigat. Maaring maramdaman mong mas magaan ka, hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil ang panloob mong pagtutol ay napakawalan. Hindi mo na dinadala ang guilt sa pagpapahinga. Hindi mo na tinatanong kung karapat-dapat ka ba sa kaginhawaan. Ang pagbabagong iyon lamang ay nagbabalik ng balanse. Sa espiritual, ito ay paalala na ang lakas ay hindi nangangahulugang walang katapusang sakripisyo. Ito ay nangangahulugang alam kung kailan tapos na ang aral. At para sa iyo, Capricorn, nagsasara na ang araling iyon. Ang susunod na yugto ay hindi parusa o pagsubok, kundi pahintulot. Pahintulot na tumanggap, huminga, at magtiwala na ang iyong tahimik na pagtitiis ay sa wakas ay nakilala na. Ano ang dapat gawin ng Capricorn ngayon? Habang unti-unting lumalabas ang pagbabagong ito, ang pinakamahalaga para sa Capricorn ay huwag magmadali. Matagal ka nang nagtutulak pasulong na ang pagbagal ay maaaring magpakiramdam na hindi komportable o kahit delikado. Ngunit ang yugtong ito ay hindi nangangailangan ng puwersa, kundi kamalayan. Ang gawain ngayon ay panloob na pagkakahanay, hindi panlabas na pressure. Una, pagkatiwalaan ang iyong naitayo na. Maaring lumitaw pa rin ang pagdududa dahil sa nakagawian, ngunit hindi na ito nakakatulong sa iyo. Ang pagtatanong sa iyong halaga o timing ay magbabalik lamang sa iyo sa lumang siklo. Sa halip, kumilos ng tahimik at may kumpiyansa. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong mga desisyon o humingi ng pag-apruba. Hayaan ang iyong consistency ang magsalita para sa iyo, gaya ng dati. Pangalawa, protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng oportunidad ay karapat-dapat sa iyong pagsisikap, at hindi rin lahat ng hiling ay nangangailangan ng iyong sakripisyo. Ito ay panahon para sa piniling dedikasyon. Piliin ang mga bagay na sumusuporta sa iyong paglago at tanggihan ang nagpapagod sa iyo.
Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili, ito ay kinakailangan para sa pagpapanatili. Pangatlo, pahintulutan ang iyong sarili na tumanggap. Maaaring ito ang pinakamahirap na hakbang. Sanay ka nang magbigay, mag-ayos at magdala ng bigat. Ngunit ang balanse ay nangangailangan ng pagiging bukas. Tanggapin ang suporta kapag ito ay dumating. Sabihin ang nang walang guilt. Magpahinga ng hindi nagpapaliwanag. Ang mga hakbang na ito ay nagpapatibay sa pagbabagong nasa proseso na. Panghuli, manatiling grounded. Iwasan ang labis, hindi takot o sobrang kumpiyansa. Manatiling matatag. Manatiling naroroon sa kasalukuyan. Ang mga pagbabagong darating ay para sa pangmatagalan, hindi para magpabilib. Sa pamamagitan ng paggalang sa iyong natural na disiplina, habang pinapalaya ang hindi kailangang pressure, inilalagay mo ang iyong sarili upang kumilos pasulong ng malinaw at may katahimikan. Hindi na ito pagsubok sa pagtitiis. Ito ay transisyon tungo sa katatagan. At ang papel mo ngayon ay simple lamang, harapin ito ng may tiwala. Mga palatandaan na kinukumpirma ng universo ito. Bihira dumating ang kumpirmasyon sa dramatikong paraan. Para sa Capricorn, lumilitaw ito sa pamamagitan ng banayad na pagbabago na pakiramdam mo ay personal at hindi malilito. Maaring mapansin mo ang maliliit na pagbabago na tahimik na nagpapatibay sa pakiramdam na may nagkakahanay na nangyayari. Mas maayos ang daloy ng mga usapan. Ang mga pagkaantala ay naayos ng hindi mahirap. Ang mga desisyong dati mabigat ay biglang nagiging simple. Maaring mapansin mo rin ang paulit-ulit na pattern, maririnig ang parehong mensahe mula sa iba't ibang pinagkukunan, makatagpo ng mga paalala sa hindi inaasahang sandali, o maramdaman ang paghihikayat sa mga oportunidad na tumutugma sa iyong pangmatagalang layunin kaysa sa panandaliang ginhawa. Hindi ito mga coincidences. Ito ay mga senyales na ginagabayan ka pasulong ng may katiyakan. Sa emosyonal na aspeto, lumilitaw ang mga palatandaang ito bilang katahimikan. Ang pag-aalala na dati nagpapanatili sa iyo sa gising ay unti-unting nawawala. Mas kaunti ang pagiging reaktibo, mas kaunti ang pagiging depensibo. May lumalaking pakiramdam ng katatagan sa loob mo bago pa man ganap na lumitaw ang mga panlabas na resulta. Ang panloob na kapayapaang iyon ay madalas ang unang kumpirmasyon. Isa pang palatandaan ay paglaya. Ang mga sitwasyon o relasyon na hindi na tumutugma ay kusang nawawala ng walang alitan. Ang natitira ay pakiramdam sumusuporta, matatag at tapat. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na magkasya, ito ay o talaga namang akma o aalis. Bigyang pansin ang mga tahimik na kumpirmasyong ito. Hindi ito para magpabilib sa iyo. Ito ay para magbigay katiyakan. Bawat isa ay nagpapaalala na ang landas na pinili mo, kahit na mahirap, ay tama. At habang nagpapatuloy ang mga palatandaang ito, pinapatibay nila ang matagal mo ng pag-asang iyon, ang pagbabagong ito ay totoo, at ikaw ay sumusulong. Capricorn, may dumarating na sandali kung kailan hindi mo na kailangan ng patunay na may kabuluhan ang iyong paglalakbay, pakiramdam mo na lang ito. Papalapit na ang sandaling iyon ngayon. Ang bigat na iyong binuhat ay humubog sa iyo upang maging matatag, matibay, at malalim ang pagkakaugat. Hindi ka nagwasak kahit na hindi patas ang sitwasyon. Hindi ka sumuko kahit mabagal ang progreso. At hindi mo nawala ang sarili mo habang naghihintay ng mga sagot na sobrang tagal bago dumating. Ang kabanatang ito ng iyong buhay ay hindi tungkol sa biglaang pagbabago. Ito ay tungkol sa pagkilala, parehong panloob at panlabas. Nagsisimula ka ng mas malinaw na makita ang iyong sariling lakas, nang hindi ito pinapaliit o kino-question. Natututo kang ang pasensya ay hindi kailanman iyong kahinaan. Ito ay iyong paghahanda. Ang darating ay hindi kaguluhan o kawalang katiyakan, kundi istruktura. Hindi ingay kundi kaliwanagan. Ang uri ng progreso na tumatagal dahil nakabatay ito sa katotohanan, hindi sa ilusyon. Ang mga sakripisyo na ginawa mo ay hindi na nagpapabigat sa iyo, ito ay nagtutulak sa iyo pasulong. Habang lumilipas ang Enero 15, 16 na, maaring hindi ka magising sa isang ganap na ibang buhay. Ngunit magigising ka ng may ibang pananaw rito. Mas maraming tiwala. Mas kalmadong damdamin. Mas malinaw na katiyakan sa bawat hakbang. At ang pagbabagong iyon ay binabago ang lahat. Tandaan ito, ang pinakamalakas na landas ay madalas na tahimik. At ang iyo ay palaging ginabayan ng integridad. Ngayon, ang parehong integridad na iyon ay nagbubukas ng mga pintong tanging ikaw lamang ang makakapasok.
Ang hinihintay mo ay hindi na nasa likod mo, ito ay unti-unting bumubukas, matatag, sa harap mo. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang kilalanin ang iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa iba, ngunit maaari mo itong parangalan dito. Kung ikaw ay isang Capricorn at ramdam mo ang mensaheng ito ng malalim, isulat ang I trust the timing sa mga komento. Ito ay maliit na pagpapahayag, ngunit makapangyarihan. Kung nakakita ka ng kaliwanagan o ginhawa sa pagbasa na ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe para sa higit pang mga mensaheng akma sa iyong tanda. Ang mga mensaheng ito ay ginawa para sa mga taong matyaga, grounded, at handa sa pangmatagalang pagbabago, gaya mo. Manatiling matatag. Ang iyong oras ay unti-unting lumalantad.